Good morning, Bridging the Gap. Today is March 20, 2025. At ngayon po ay ang ating episode 27. Purihin po ang Panginoon dahil sa pagpapala ng pagpapatuloy ng Bridging the Gap, blessing souls, strengthening fellow believers. At kung kayo ay first time na nakapagbukas ng Bridging the Gap, pwede nyo pong balikan lahat po ng previous episodes from episode 1 to episode 26 sa SHCS Alumni website. Pwede nyo rin puntahan sa Facebook page ng SHCS Alumni, or pwede nyo rin pong buksan sa Spotify at sa YouTube by typing SHCS Alumni. Purihin po ang Panginoon at ngayong umaga ay mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. If we have your Bible with you, you can open it in 1 Corinthians chapter 16 verse 15. It says, "I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints." Tagalog naman po, ipinamamanhik ko nga sa inyo, mga kapatid, nalalaman ninyo na ang sangbahayan ni Stephanas ay siyang pangunahing bunga ng Achaia at nangagsi talaga sa paglilingkod sa mga banal. Nalangin po tayo para sa ating pagsisimula. Panginoong Diyos na mga pangyarihan sa lahat, purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, aming pag-aaral in Bridging the Gap in Blessing, episode 27. Bless mo ang bawat nakikinig, Panginoon, at sa gagamitin mo na ikaw ang siyang maitaas, Panginoon, sa mga salita mo. Nais po namin idalangin ang lahat ng ito at ibalik ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Addicted to the ministry of the saints. That is our message for today from 1 Corinthians chapter 16 verse 15. Let me start with these questions, friends. Ano ba yung mga bagay that is keeping us busy every day or even today? And what are the things that consumes our time? Let us understand the context and the importance of our fellowship today with fellow believers, with fellow Christians. And kung ikaw man na nakikinig ngayon ay still in the process of understanding Christ in your life, hopefully this will be a blessing for every one of us. Based on our text from 1 Corinthians chapter 16 verse 15, we should be devoted to serving others in love and humility. That is the major context of the message on what to do with our time. Si Stephanas na nabanggit sa ating passage at ang kanyang sambahayan, ang kauna-unahang nahikayat sa pananampalataya sa kanilang lugar, sa Achaia, at kilala sa kanilang paglilingkod sa mga banal. Ang talatang ito ay paalala na ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. May tatlong mahalagang bagay po tayo gustong i-reflect throughout the day so we can experience the blessing coming from the Word of God. Let's start with the dedication to ministry. The household of Stephanas was committed to serving others. Let me say it again, committed to serving others, showing that true believers should actively engage in ministry. Ang sambahayan po ni Stephanas ay lubos na naglaan ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang bayan. Dapat din po tayong magkaroon ng ganitong dedikasyon at pagsusumikap ang bawat Kristiyano po sa atin, sa ating mga ministeryo. Iniaalay nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal. Pinapakita po ito bilang isang modelo sa pagiging mapaglingkod. Pangalawang bagay po, it's also important to notice self-service. The phrase addicted themselves to the ministry implies that they devoted themselves completely in keeping fellow believers, setting an example of wholehearted commitment to God's word. Fruits of Achaia were among the first converts in their region, highlighting the importance of early believers in spreading the gospel. Ang kanilang kusang loob na pagtatalaga sa paglilingkod ay pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. And finally, encouragement for believers. Paul
urges Corinthian church to recognize and respect those who dedicate their lives to serving others, encouraging all Christians to follow their example. Hinimok po ni Pablo ang mga taga-Korinto na kilalanin at igalang ang mga taong tapat sa paglilingkod sa simbahan. Hinimok po ni Pablo na tularan. Pinaalalahanan po ni Pablo ang mga taga-Korinto na sundin at igalang ang mga tulad ni Estefanas na masigasig sa paglilingkod sa Diyos. Nagbigay po ng kaginhawaan kay Pablo. Sabi po sa 1 Corinthians 16 verses 17 to 18, sinabi po ni Pablo na dumating sina Estefanas, Fortunato at Achaiko upang patibayin at aliwin siya. Sayin po natin, from verse 17 to 18, I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, for that which was lacking on your part they have supplied, for they have refreshed my spirit and yours. Therefore acknowledge ye them that are such. Sa Tagalog naman, at ikinagagalak ko ang pagdating ni Stephanas at ni Fortunato at ni Achaiko, sapagkat ang kakulangan ninyo ay pinunan nila, sapagkat pinaliw nila ang aking espiritu at ang inyo. Magsikilala nga kayo sa mga gayon. In conclusion, mga kaibigan, mga kapatid, to those who are listening, true Christian service requires commitment, passion, and sacrifice. Recognizing and supporting faithful servants in the church strengthens the body of Christ. This verse reminds us that serving others is a calling and a privilege in a Christian faith. Dapat po tayong maglingkod sa iba ng may pagmamahal at pagsasakripisyo dahil ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang pribilehiyo at pagpapala. Dapat po nating suportahan at pahalagahan ang mga tapat na naglilingkod sa simbahan. Sa mga pagkakataon po ito, pwede tanungin yung mga sarili natin. Tayo ba ay nagiging pagpapala sa mga taong nakapaligid sa atin, lalo na sa mga kapwa mananampalataya, o nakakadagdag tayo sa bigat ng pakiramdam nila? Because if we are, it's always the perfect time that the Word of God is trying to penetrate in our hearts, na magbago po tayo sa mga nakagawian o nakasanayan na natin. At maging pagpapala po tayo sa iba. Dahil sa paraan pong ito, nagbibigay po ito ng kapurihan sa ating Diyos. Yun po ang ating primary role bilang mga mananampalataya. Sana po ay naging pagpapala ang mga salitang ito for us to reflect throughout the day why we should be addicted to the ministry of the saints. That we have to have the dedication to the ministry, we have to have the selfless service, and we have to encourage fellow believers, or we have to have that encouragement for believers. Purihin po ang Panginoon, at kung may mga questions po kayo or clarifications or prayer requests or even testimonies na gusto nyo pong i-share ang paggilos ng Panginoon sa mga buhay nyo, feel free to comment or you can message us directly sa ating mga platforms from the Spotify and YouTube channels together with our Facebook page or the SHCS alumni website. Let's bow our head as we close this with prayer. Heavenly Father, we praise you. We thank you for guiding us throughout the study of your word, for guarding our hearts and understanding. Sa pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon, lagi mong linisin ang aming mga puso sa anumang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyong harapan. Na ang mga salitang ito ay aming pag-isipan. Tulungan mo kami ma-experience ito, Panginoon, at maging pagpapala po kami sa ibang tao, lalo na po sa mga kapwa Kristiyano na matapat na naglilingkod, na ang aming mga natutunan ay maging kalakasan ng bawat isa sa amin, sa aming mga spiritual na buhay. Salamat po, Panginoon. Nais po naming dalangin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.